Isang linggo pagkatapos ko ma-ER, may schedule ulit ako sa OB ko. Doon na din namin malalaman kung improving ba yung kalagayan ko at kung umepekto ba yung mga niresetang gamot pampangkapit. Sa observation ko, umokay naman ako kasi hindi ko na nararamdaman yung palagiang masakit yung paba ng tiyan ko or yung sa may mattress na part. Kaya naman, upon consultation sa OB ko, ayun din naman talaga yung sinabi ko. Tapos natuwa naman yung OB ko. Kaya lang pagkapa niya sa tiyan ko, nagulat siya kasi ang tigas ng tiyan ko daw. Sabi ko daw okay na. Pero since siya yung expert when it comes to pregnancy, mas alam niya talaga kung kailan ka okay at kailan hindi. Hindi na nga dapat niya ako reresetahan para sa pampakapit. Pero based nga sa observation niya, continuous pa rin yung pag-inom ko nung pampakapit. Doon na rin niya ako sinabihan na strictly bed rest na ako. Nalungkot nga ako ng very light nun. Kasi as alipin ng salapi. Hanggat maaari, ayoko sanang tumigil sa pag-work. Lalo na work from home naman ako. Kaya lang dahil maselan talaga yung pagbubuntis ko na to, hindi ko pwedeng pilitin yung sarili ko na magtrabaho. Kasi nga naman, ultimo pag upo ko na lang sa pagkain, iniinda ko na yung sakit na parang may mahuhulog na. As per ultrasound, ang due ko pa is sa May 25. Pero dahil sa kalagayan ko, napaaga yung bed rest ko. March 11 nag-start. Napansin ko nga rin na mula nag-take ako ng pampakapit na gamot, madalas akong hiluhin tsaka nasusuka. Na siyang tinanong ko din sa OB ko, tas per OB, iyan daw talaga yung side effect nun. Nung mga time na to, umupo na nga rin ako sa may work from home setup ko. Tapos, agad ko na rin in-update yung boss namin kasama ng mga documents, med-cert and all. Nakakalungkot at nakakapanghinayang na wala akong sasawarin sa ilang cut-off. Pero, more than anything, mas kailangan kong i-priority ang pagbubuntis ko, lalo na ang kalagayan ng twins. O siya, hanggang sa muli.